Pagtuntong sa DPWH, pagkapanumpa, aksyon agad. Yun! Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Ka Jerry. Katunying, good morning po. Ano po ba? Nakatulog na po ba kayo, Secretary? Mukhang pinapanood namin kayo sa Nakatulog TV. po ng konti. Nakatulog po, Katunying, Ka Jerry. Pero nakakatuwa din naman po dahil in the last 24 hours pa lang, ang dami na kong mga kababayan natin ang nagsusumbong Ayun. ng mga iba't ibang proyekto sa kanilang mga lugar. So, ano po, nakakatuwa lang po na very active po ang ating mga kababayan. Bago Dito po, sa gustong mangyari ng ating Pangulo. No? Kailangan clean house po tayo sa DPWH. opo, Secretary, bago lang po tayo pumalaot, gaano po ba kahirap na desisyon itong inyong ginawa nang ialok sa inyo ng Pangulo na pangunahan ng isang beleaguered, under attack at sasabihin nating napaka-iskandalosong DPWH? Mabigat po, Katunying, Ka Jerry. No? Mabigat. Unang-una po, mabigat dahil sa, dahil siyempre yung DOTR po na ating iniwan, talaga pong una, 6 na buwan pa lang po tayo doon, Katunying, Ka Jerry. Oo nga eh. At pero sa loob ng 6 na buwan, nakita po natin na with the right directives po ng ating Pangulo, yung pong kasama nating team doon, dahan-dahan po kahit konti lang, nakakita po tayo ng mga pagbabago. At nakikita po natin yung epekto nitong mga kahit magigit na pagbabagong ito sa konting ginahawa po na ibibigay natin sa ating mga commuter. Kaya mabigat po talagang iwan yon. Pero ako po yung nagpapasalamat sa ating Pangulo sa kanyang wisdom na inappoint po niya si dating Senior Undersecretary Giovanni Lopez na ngayon ay Acting Secretary na po ng DOTR dahil sa po talaga wala po akong binigay na pangalan na iba. Tinanong po ako ng ating Pangulo sino at siya lang po talaga ang binigay kong pangalan dahil naniniwala po ako na siya lang ang talagang pwedeng magtuloy at kaya pang pabilisin palalo ang mga sinimulan po natin sa DOTR. Kaya malaking bagay po yun. Tama yun. Katunying, Ka Jerry. At, pero mabigat po ito. Napakabigat po talaga. Mabigat. Kaya nga po ang itatanong ko nga, Secretary, sa inyo, nung ito'y biglang ialok sa inyo, alok ba o Order. At anong naging initial reaction niyo? Binigyan ba kayo ng Pangulo na, sige, umuwi ka muna at pag-isipan mo? Meron bang ganung pangyayari o talagang tinanggap mo na? Alam niyo naman po pagka po ang Pangulo na nagsabi, wala naman po tayong choice. Wala po tayong magagawa. Pero sasabihin ko na lang po na ang initial reaction ko po nung sinabihan ako ako po medyo natulala po at napanganga. Hindi ko alam ang isasagot ko. Pero po, sabi ko nga po, medyo matagal na rin po tayo sa gobyerno. At pagka lalo na po kung ang Pangulo ang tumawag, kailangan po talagang sumagot. Sobrang Tsaka, pero kakaibang tiwala ang meron sa inyo ang Pangulo, kaya naman ibinigay sa inyo yan. Yung tanong ko na hindi ba kayo binigyan talaga ng pagkakataon? Walang choice. Pwede ba tumanggi, Mr. President? Parang ganon. Wala na nun. Alam niyo, kita niyo naman ho kasi talaga sa sa mga sinabi, mga binitawang mga salita at mga ginawa ng ating Pangulo simula nung SONA. Simula nung SONA hanggang ngayon, talaga pong nakita ho natin on the ground po ang ating Pangulo, na walang tigil. At napansin ko po talaga nung kasama ko siya sa Bulacan, tapos nung nagpunta po siya ulit sa Bulacan, nagpunta siya sa Baguio, kasama ni Mayor Benji Magalong. Talaga po nakikita natin yung hindi na lang frustration pero yung galit ng ating Pangulo dito sa nakita niya, ako po talaga awang-awa sa ating Pangulo. Kaya pag nakita niyo naman po talaga yung sinseridad at yung talagang galit ng Pangulo natin, madadala po tayong lahat na talagang kailangan natin siyang tulungan. At kailangan po natin tulungan yung gusto niyang mangyari na talagang enough is enough, sabi nga niya. Sabi nyo kanina, kauupo nyo pa lang, marami na kayong natatanggap na mga text o tawag, mga nagsusumbong.
Meron ba kayong at sigurado maraming ganyan na secretary na magsusumbong. Bukod ba doon sa sumbong sa Pangulo, meron kayong gagamiting ibang sumbungan o yun na rin ang pagbabasihan ninyo? Doon po tayo magsisimula, parang hindi na komplikado. Opo. Napakaganda po nung ginaunch ng ating Pangulo mga 2-3 weeks ago yung website. At kitang-kita naman po doon lahat. No? At yung pong sinimulan ng Pangulo, yung 15 contractor na kanyang unang pinangalanan, yung pong mga project na kanyang binisita mismo, doon po tayo magsisimula. No? Kasi ano po ito, kailangan dahan-dahan, isa-isa po natin itong anuhin. No? At kailangan magsimula po tayo agad-agad. Kailangan po mabilis na kilos. Kanina po, yung entrada pa lang namin, ang binanggit po namin sa inyo, Secretary, at sa ating mga kababayan, pagkapanumpa nyo, sinabi nyo na you are asking all undersecretaries down to district engineers na mag-submit ng courtesy resignation. Meron po ba itong timeline? Opo, tingin ko po, kasi like I said, napakalaki po ng DPWH at ito po ay top to bottom. Yun po ang order ng ating Pangulo. Top to bottom cleansing. No? So, kailangan po, iisa-isahin natin yan, kada region, kada district, pero po, magpa-prioritize po tayo. No? Hindi po, kailangan ito, sisimulan natin dun sa sinimulan na ng ating Pangulo. No? So, magsisimula po tayo dun sa mga area na lantaran na nakita ng ating Pangulo sa Bulacan. Kailangan magsimula po tayo dyan. Kailangan gawin po, hindi po natin din pwedeng hindi pansinin yung nangyayari dito sa NCR. Na grabe po ang nararanasan nating baha. Ilang oras lang na baha, parang dilubyo na po ang dumating. Kailangan din po natin tignan yung very controversial sa Mindoro. No? Nakausap ko na po si Governor Bons Dolor kagabi ng Oriental Mindoro at kailangan din po yun. Kailangan natin simulan din yun. No? So, dadaan-daanin po natin at yung bagong team po na pinapasok natin, yan po ang kanilang first order of business. No? At yung mga, siyempre, kasama na rin dyan, hindi lang yung taga-DPWH, kundi pati yung mga kontratista. Yun, oo. Sobrang, malakas po ang dating nung iba blacklist for life. Kasi may blacklisting naman talaga sa DPWH. Kaya lang, 1 year lang. Pero yung for life, ewan ko na lang, pagka naman na nakuloko pa sila. Katunying, Jerry, kung yan, kunyari, substandard, no? Kunyari lang, no? May project na medyo tingin ko, hindi naman dapat for life yon. No, yun, pwedeng 1 year, 2 years, pero ayusin mo at magbayad ka, no, etc. At syempre may kaakibat din na kaso yan, no? Pero katunying ka, Jerry, pag ghost project, yung sabi nga ng Pangulo, paulit-ulit na sinasabi, guni-guni lang. Tingin ko naman, ibang usapan yun. No, at yun, tingin ko, walang investigasyon yun. Hindi na kailangan Totoo yun. Tama yun. Tama kayo doon, Secretary. Ghost share. Di ba, wala yung proyekto Yung total na pondo para dun sa proyektong yun, napunta sa iba Hindi napunta kahit na isang kusing, hindi napunta dun sa proyekto So tingin ko yun, hindi na dapat pag-isipan yun, automatic na yun. Pero yung ghost project, hindi magiging ghost yun nang dahil lang sa contractor, Secretary. Tama. Tama po, yan din ang sinabi ng Pangulo. Wala namang magiging ghost project o anomalyang project na walang kakonsyaba sa DPWH. Halimbawa po, pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan na sabi nga niya, wala akong nakikita dito, sabi niya. So ano na pinakita niya yung resibo, katuloy ka, Jerry, na bayaran ng kontrakto. Ano pong magiging hindi naman pwedeng mababayaran yun kung walang pumirma sa DPWH. Yes. Ano pong magiging mabilis na aksyon naman sa mga taga DPWH kapag may natuklasang ghost project, Secretary? Automatic po yun. Tanggal po sa pwesto yun at may kaso po kagad. Ano na ho yan wala na hong yung pasikot-sikot dito Pag ghost project, kung ikaw ay kontratista, banned ka, may kaso ka. Kung ikaw ay taga-gobyerno, kasama ka, kasabwat ka dun sa paggagawa o pagbabayad dun sa ghost project, tanggal ka, may kaso ka.
There's no going around that. Tingin ko, Opo. logical ho lahat yun. Secretary, ito ho bang mga ghost projects na ito 2022 lang nangyayari? Pwede ba nating mas layuan pa yung investigasyon? Baka kasi bukod sa 2022 ay mas marami ng mga ghost projects na yung mga proyektong paulit-ulit na pinopondohan, ghost year 20, ghost sa unang taon, ghost sa pangalawang taon, ghost sa pangatlong taon, pang-apat na taon ay gagawin na pero substandard naman. Baka ho kasi Tama po. hindi lang 2022 nangyayari ito eh. Ay, hindi po baka, Jerry, kasi sigurado po yun. Aha. Hindi po taon ang binibilang natin dito sa ganitong klaseng mga pangyayari. Dekada po ito. Hindi po ito taon. Dekada na po ito. Pero we have to focus. And importante po yung sinasabi niyo mga date. Kasi marami po ngayon ako naririnig about 2025 budget, 2025 projects. Actually, yung 2025 po, marami po dyan, baka binibid pa lang Wala pa po yan. Yes. 2025 po, wala pa po yan. Ang kailangan na natin balikan yung mga dati Tama ho kayo. Tama. Yung pong pinuntahan ni Pangulo sa Bulacan, nung ako po'y nandoon, ano po yun? Tinanong po ng Pangulo, ano ba ang date nito ng commencement? 2021 po yun 2021. Opo. Tingnan mo na. Oo. Yung isa dun, 2022. Aha. So ano ho yan, no? Ang mga project po, alam po natin, may proseso yan. Binibigyan, minsan napakatagal ng bidding, nakabuti niyan, 6 na oras, 6 na oras, 6 na tao, 6 na buwan. Oo. So, ano ho yan, no? Importante po yung dates. Pero sa tanong niyo po, matagal na po ito, hindi lang ho taon. Dekada po ang binibigang natin dito. Napaka tall order, pero sabi nga We po have nila, to start somewhere. yes, opo. Kapag ka nakakita po ang tao na mayroon pong malaking pagsisikap na linisin ang isang departamento, kagaya po nung ginawa nyo sa DOTR, nakita po ng tao na may pag-asa sa gobyerno. Mabigat po ang mataas po ang expectation sa inyo, Secretary. Sobra. Oo po, pero alam niyo po, tingin ko po itong ganitong klaseng talagang nagsimula po talaga nung nagsalita ang ating Pangulo nung SONA. Kasi everything po starts from the leadership, and I think the President has shown the way po dito. Meron pong isang realidad na palagay ko hindi nyo man itatanggi, na laging sakit ng ulo po ng DPWH ay ang mga mambabatas mismo. Kung ano yung gusto ng mambabatas, yun po ang mas malamang na nasusunod. Minsan nga po, kapag ka po ang district engineer ay hindi nagustuhan lang ng congressman yung hilat siya ng pagmumuka ng district engineer, lalo pa at hindi sinusunod yung contractor na gusto niyang papanalunin, pinipilit pang ipatanggal ang district engineer. Ano naman po ang proteksyon ng mga matitinong district engineer under your watch, Secretary? Ay, alam niyo po, tingin ko po ito nga ho, no? Unang-una, I think ito po yung tingin ko yung wisdom ng ating Pangulo, no, na pinag-isipan talaga niya ito, talagang siniseryoso niya itong nakita niyang problemang ito. Dahil ang inanunsyo po niya kahapon na magkakaroon ng isang independent commission. No, ito po ay i-create ng Office of the President mismo. At para talagang yung mga sinabi niyo po ngayon kailangan ibigay doon sa independent commission. Kaya nga Katunying, Jerry, nasasabihin ko na po din sa inyo ngayon, yung pong itinayo sa DPWH na internal investigation unit o task force. Pasensya na lang po, pero yun po ay bubuwagin ko day 1, today. Kasi po hindi po ako naniniwala ng isang ahensya pwedeng imbestigahan ang kanyang sarili. No, hindi po tama yun. No? Kami po ay kasama ng team po natin na papasok, ang pwede lang po natin gawin, kumalap ng dokumento, kumalap ng informasyon, pero yun po ay dapat ipasa natin sa ahensya na totoong independent. At ito po yung tinayo ng Pangulong Independent Commission.
Hindi, ba- Tingin ko po, ganun po ang gustong Opo. mangyari ng ating Pangulo. Opo. Babalik po ako dun sa tanong ko. Paano nyo naman mapoprotektahan sa mga medyo abusadong mambabatas, yung mga district engineer na talagang kumbaga minsan ay nagiging sunod-sunuran na lamang? Kailangan po protektahan natin sila. Sabi ko nga ho, nakausap ko po ang mga dating DPWH Secretary, former Secretary Ting De Jesus, former Secretary Babe Simpson. Aha. At sila po mismo nagsabi sa akin na madami pong maayos at matitino na kawani ng DPWH. Kailangan lang po natin silang hanapin. Opo. At sila po ang ilalagay natin. Pasensyahan na lang po sa mga iba na makikita natin na hindi deserving na nandun sa posisyon na yon. Dahil nga din po siguro sa mga sinasabi nyo ngayon, no, na impluensya na hindi maganda. No? So, and ang pangako po ng Pangulo, yung mga matitino kailangan natin protektahan. So, we will do everything we can po para proteksyonan sila. So nagkonsulta At, pala kayo sa mga dating DPWH Opo. secretaries. Opo, pati na rin po kay Senator Mark Villar, no? Magmi-meeting din po kami sa susunod na linggo. Nagkausap na rin po kami. Dahil siya po ang bagong-bago lang po siya, no? Bago siya mag-senador. Oo. Tama. Importante po kasi, no, na makita natin yung wisdom din po ng mga nung mga dati pong mga sekretary ng DPWH. Tama po kayo dun eh. Yung mga maayos dapat talagang protektahan, mga DE na dapat protektahan. Pero yung maayos pong kontraktor, secretary, ano naman ang pwede natin ibigay sa kanila doon? Dahil may mga kontraktor na napipilitan lang sumunod sa DE na naguutos na ipagamit mo sa amin yung lisensya mong yan para sa mga projects na ito. Tama po. No, ito po talaga kailangan natin sindikato na ho kasi ito, didiretsuhin ko na lang po, no. Ito ay napakalaking sindikato na all over. No, and sabi nga ho ng Pangulo, and nakikita na rin natin po ito sa investigation sa Senado, no. Nagsalita na po si Senator Ping Lacson, nagsalita na rin po si Chairman Senator Marcoleta. At nakita po natin yung inputs nila na napaka-importante. Pero ang bottom line po dito is napakalaki na po nitong sindikatong ito. Kailangan na po talagang once and for all, sabi nga ng Pangulo, ayusin na natin ito. Kasama na rin po dyan yung pick-up, no? Kasama din po yan. Ayan, no? Siniwagat po yan ng ating mga senador. Meron So, kailangan po talaga systemic, holistic na po ito. Hindi po ito patsi-patsi lang, no? Na iba band-aid lang natin. Meron hong ilang contractors na nababalitaan namin na may parang payag na magturo. Ibig sabihin payag na maging Maganda po yun. witness. Meron ho bang mga feelers na sa inyo? May natatanggap kayong ganon? Wala pa po. Pero tingin ko po, again, uulitin ko po, yung wisdom ng Pangulo sa Independent Commission. Kailangan po talaga dito, merong independent na mag-iimbestiga at later on, kapag may nahanap na ebidensya, magpa-file ng mga kaso. No? Ang trabaho ko po kasi, hindi naman po ako nandito para mag-imbestiga, magpakulong, hindi po yun ang trabaho ko. Ang trabaho ko po dito is maglinis sa loob at equally important, or if not even more important, kailangan po natin ayusin yung mga proyektong wala namang nagagawa para sa mga kababayan natin. Sa ngayon po ba Nakakaawa po talaga yung mga kababayan natin eh. Sa ngayon po ba, Secretary? Dito. Sa ngayon po ba, Secretary, tigil muna lahat ng ongoing flood control projects? Yung halimbawa, nasimulan na o gagawin pa lang o ibibid pa lang sa 2025 na ito? Tigil po ba lahat? Alam niyo po, kailangan po natin ng flood control, Pero kailangan natin yung totoo at tamang flood control project. Opo. So yun po ang kailangan nating gawin ngayon, no? Kasi grabe, nakikita naman ho natin. Yes. Grabe, sa Metro Manila lang ho eh. Kailangan po talaga natin. So yun ang kailangan nating pagtuunan po ng pansin, yung totoo at tamang flood control project. Mabuti na banggit niyo yan kasi dahil sa kontrobersya na to, mukhang nag-freeze ang DPWH, mga nasa Hindi po pwede yun, construction. Parang apektado pati ekonomiya natin, maapektuhan po dito. Tama Secretary. po.
Tama po, Katuning, Jerry, hindi po pwede yun. No? At yan po talaga, pagtutuunan ko din ng pansin. Kaya, importante po talaga yung Independent Commission, Katuning. Kasi, yun po talaga ang kanyang trabaho. Hanapin ang katotohanan at panagutin yung dapat managot. Opo. Okay, last na lang po, Secretary. I'm sure nakarating na rin po sa inyo yung pong mga pangkaraniwang empleyado ng DPWH na naka-uniforme, sumasakay sa jeep, sumasakay sa bus, kumakain sa mga fast food na restaurants, McDonald's o Jollibee. Binubuli, kung ano-ano man po ang ginagawa ng ang ating mga kababayan dahil para bang na-generalize na kapag ikay taga DPWH masamang tao ka. Nakakaawa naman po yung mga yon. Kaya nga nag-jeep yun, kaya nga nagbubus yun mga ordinaryong empleyado lang po yun Secretary. Opo. Alam niyo po ito, no, and mananawagan po ako na sa ating mga kababayan na, no, wag naman po tayong ganon, no. Ako po, sa dami po ng mga nagtatrabaho sa DPWH, ako po ay naniniwala na ang vast majority, ang nakararami po dyan, matitino at maayos at gusto lang magtrabaho at gusto lang magserbisyo sa gobyerno at sa ating mga kababayan. Huwag naman po natin gagawin yun sa kanila. Unfair po yan. No? Pero kung meron pong mga kawani na nakikita nila na may sports car, na may mansion, ibang usapan po yun. Ibang usapan yun po talaga. Dapat talaga, ipakita ng mga kababayan natin yung galit niya sa mga ganong klaseng kawani. Kaya, pero yung pong mga kababayan natin na nagtatrabaho lang, naku, wag naman po sana. Opo. Yan po dapat natin silang protektahan. Kasi hindi po madaling magtrabaho sa gobyerno. Lalo na sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Yung pong, wag naman po sana. Kaya yun daw pong iba, Secretary, ayaw nang mag-uniforme. Ayaw nang magsuot ng uniforme, lalo pag nasa labas. Opo, totoo po yan. No? Totoo po yan. Nakakaawa po. Sa ating mga kababayan po, wag naman po sana. No? Pag meron po kayo nakitang DPWH na naka-sports car, yun po, pwedeng nyo sa inyo. Pwedeng batuhin. Yung sports car. yung mga may, alam nyo, na may mansion, yun po, pwede yun. Well, Secretary, kami po yung nagpapasalamat. Nung binati ko kayo kahapon ng congratulations, sabi niyo, condolence dapat. Opo, condolence po talaga dapat. Hindi po congratulations. Opo. But still, we will pray for you, Secretary, para maging malakas po kayo. At sobrang laki po ng tiwala sa inyo ng Pangulo sa maliit na oras na nando kayo sa DOTR, napakita nyo kaya nyo. And I'm sure, kaya nyo rin po yan sa DPWH. Congratulations pa rin. Opo. Pag-sell nyo po kami, lalo na yung bagong team po na papasok. Yes, sir. Captain Jerry, maraming salamat po. Salamat po, Secretary. Magandang umaga po, Secretary Vince Dizon, DPWH.